yung apology, voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po hindi pa din sinusunod. Para kay Robredo, hindi raw dapat tumungtong ang isang Marcos sa Malacanang. Hindi naman siya minor nung nangyari yon. Mahirap mag-wash hands dahil sasabihin mo, tatay ko yon, wala akong kaalam-alam doon. 30 years ago, they should have been perpetually disqualified. We had a revolutionary government. So kasi Karen, with the magnitude of wealth that was robbed from us, dapat sana oo. With the magnitude of the human rights abuses that has been committed during the Marcos regime, dapat sana oo. Talagang naniniwala ako na if he will be elected for something as high as the vice presidency, parang laughing stock of the world tayo. Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Sa mga nagsasabi na posible mag-unite si Mayor Leni Robredo at ni PBBM ay malabong mangyari dahil hindi naman siguro kakainin ni Mayor Leni Robredo ang isinuka na niya. At sa usaping iyan, marami ang ayaw na sigurado supporters. Sana ni Mayor Leni Robredo tulad ni Congressman Ericy. Hindi po pwede na kumabit si Vice President Leni sa administrasyon. Wala ang issue ng corruption sa kanya. Pagkatapos kakabit siya kay President Marcos na may hindi pa nasasagot na pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng buong Pilipinas sa mahabang panahon, edi nagkaroon pa ng issue laban sa kanya na bakit niya ito tolerate itong mga bagay na ito. Wala pa po kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal. At lalong wala po kami pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag-coalition sa administration. Kung kayo po ang tatanungin, sir, ano po ang inyong damdamin dito? Dito po Simple siya. lang. Opo, go ahead. Simple lang po yung discernment process ko eh. Kung nabubuhay si Pinoy, ano ba yung kanyang magiging opinion tungkol dito. Kasi nakita ko si Pinoy, malaki sakripisyo sa bayan natin, mahal na mahal yung bayan natin hanggang namatay siya kasama ko. Kaya yun yung aking basihan ng mga desisyon. Sa tingin ko po, ay hindi siya papayag na kami ay makipag-coalesce sa Marcos administration. Hindi lang dahil doon sa naranasan na natin noon nung sa kanyang ama, kay Presidente Marcos, kundi dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bayan na hindi pa po nangyari sa anumang administrasyon ng mga nakaraan. Ito po ay 1.45 trillion ng national budget sa loob ng 3 taon ay talagang pinagpiestahan ng administrasyon. At nakita ko po na sa ngayon sa aking mga pag-aaral, nakita ko po noong nakaraang 3 taon para po naging sindikato ang gobyerno. Hindi lang sa public works, hindi lang sa customs, hindi lang sa BIR, sa national irrigation, pati po sa Department of Agriculture. At ngayon po ay hindi naman nire-resolve yung problema. Yung pagnanakaw na napakalaki niya, napakalaki po na naging epekto sa ating ekonomiya. At nakikita po natin yan, 4.4% yung GDP natin instead of the 5.7 target. Anong fourth quarter po, 3%. At dahil dito sa mga pagtatakip na ito, palagay ko po by end of the first quarter, mga 2% na lang yung GDP natin. Ang makakaramdam po niya yung mga pinakamahihirap nating kababayan. At hindi po sa tingin ko papayag si Pinoy na maging kabahagi nitong administrasyon na may ginawang ganitong kalaking kalokohan.